Noong wala pa ang internet, ay nakikibalita lang tayo sa mga TV, radyo o dyaryo. Pero dahil nga sa panahon natin ngayon, ay madali na at mas mabilis kumalat ang balita dahil sa social media. Dahil sa social media din, ay mas madaling malaman ang fake news sa tunay na news. Pero paano kung sa TV mo lang mapapanood ang isang balita? Hindi mo agad malalaman kung tunay ito o peke dahil walang ibang taong nagsasabi o nagpapatunay sa balita na ito. Lalo na kung sa radyo dahil hindi mo mailalarawan ng maigi ang balitang iyong pinakikinggan. Kaya minsan nang nagpanik noon ng mga tao dahil sa isang drama sa radio station kung saan inakala ng halos 6 na milyong tagapakinig na totoong inaatake na ang mundo ng mga alien. Tunghayan ang nakakalokong pangyayaring ito. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Taong 1938, bago mag-Halloween, ang radio station na CBS Radio Network ay nag-ere ng isang drama series. Hinango nila ang series na ito mula sa libro ni Orson Welles na War of the Worlds. Sa libro, ang mga pangyayari ay naganap sa London noong 19th century. Pero yung script ng mga aktor sa series ay pinalitan nila ng New Jersey. At ang buong eksena ay tungkol sa pag-atake ng mga alien sa mundo. Ang isa sa mga voice talent ay sinabi muna at nag-announce tungkol sa i-ere nilang drama. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng weather forecast. Pagkatapos ay isang konsyerto. Walang ano-ano ay biglang na-interrupt ang musika dahil sa isang mahalagang balita kung saan ay sinasabi na may mga kakaibang ilaw na nakikita sa planetang Mars. Tapos noon ay may nagpakilala na isang professor person mula sa Princeton at sinabi nito sa radyo na ang magkaroon ng buhay sa Mars ay imposible. Nagpatuloy ang concert pero muling ininterrupt ng mahalagang balita. Isang reporter ang nagsalita at detalyadong pinaliwanag ang paglanding ng isang higanting malaplatong metal sa Grover's Mill sa Mercer County. Pagkatapos ay isang malaking robot ang lumabas doon at umpisang pinasabog ang lahat sa paligid. Ang reporter at ang ibang tao sa paligid ay nagsigawan at naputol ang broadcast. Samantala, si Professor Person ay nakikipag-usap sa mga reporter sa studio tungkol sa kakayahan ng mga aliens. Tapos noon, ang head ng National Guards ay nag-anunsyo ng defense emergency sa Mercer at sa Middlesex counties at nagpadala ng 4 na unit ng New Jersey Guard para mag-evacuate ng mga sibilyan. Ayon sa kanya, ang mga sandata ng mundo ay walang magagawa sa mga alien. Hindi sila tinatablan ng mga ito. Padami ng padami na rin daw ang mga robot na dumarating para wasakin ang lahat sa paligid. Marami din daw na tao ang nasawi at nagsitakbuhan sa kung saan-saan para makaiwas at makaligtas. Nagsalita din ng Secretary of State for Home Affairs kung saan hindi binanggit ang pangalan. Ang radio network ay bawal gumanap at magpanggap bilang presidente ng Amerika na si Roosevelt. Pero ang voice actor ay nagsasalita sa boses ng Pangulong Roosevelt. Pagkatapos ay isang reporter ulit ang nag-report at sinabi na nandun siya sa mga cannon unit na umaatake sa mga alien. Sinabi pa niya na ang mga alien ay nagpakalat ng mga nakakalaso na gas at marami na daw mga tao ang namatay sa lugar ng kanyang nire-reportan. Pero maya-maya pa ay biglang naputol ulit ang broadcast. Pagkatapos ng 40 minuto na tuloy-tuloy na drama series, ang speaker ng radio station ay muling pinaalala sa lahat na isa lamang itong drama. Subalit ng mga oras na iyon ay wala nang nakikinig na mga tao dahil nag-impake na sila ng kanilang mga gamit at pumunta na pakanluran. Ang iba ay nagtago pa sa kanilang mga basement. Ang iba pang mga tao ay pumunta sa police station para mag-offer ng tulong para labanan ang mga alien. Ang lahat ng telepono ay naging busy ng araw na iyon at nagkaroon ng mahabang traffic mula sa New York, Trenton at Philadelphia at mahigit 60 milya ang haba nito. Ang New York Police naman ay tumanggap ng mahigit 2,000 tawag kada 15 minuto at ang New Jersey National Guard ay dineploy na rin.
Nadagdagan kasi ang panik ng lahat nang nagkataon na ang power station sa Concrete, Washington ay nasira at inisip ng mga tao na baka pinasabog na ito ng mga alien. Dahil sa mga pangyayaring iyon ay marami ang nagsampa ng kaso laban sa radio station, subalit binasura lahat ng korte. Nangyari daw ang pagpapanik ng mga tao dahil karamihan sa kanila ay hindi narinig ang unang anunsyo na isang drama ang gagawin, at ang pangalawang anunsyo ay wala nang nakikinig dahil nag-umpisa nang magpanik ang tao. Nakakaloko talaga ang pangyayaring iyon. Doon ay makikita mo kung gaano agad naniniwala ang tao sa isang balita na hindi mo na sinisiguro ang buong detalye. Kagaya lamang ng nangyayari ngayon sa bansa natin, marami ang taong agarang nagpapanik at ang iba hysterical pa, naninisi ng kung sino-sino dahil sa paglaganap ng virus. Imbis kasi na makipagtulungan na lang at makinig sa mga dapat gawin para makaiwas at maiwasan na lalong mapalala ang sitwasyon, ay nandun sila sa kalsada, nagtitipon at nagwewelga. Sila-sila na lang ang naghahawaan. Kawawa ang pamilyang uuwian at mahahawaan. Kaya ang masasabi ko na lang sa kapwa ko Pilipino ay magtulungan tayo, huwag abusuhin ang sitwasyon para makalamang sa kapwa natin Pilipino. Sundin ang utos ng gobyerno dahil para naman sa ating kaligtasan ang pananatili sa loob ng bahay, huwag nang magsisihan. Tama na muna ang politika, hindi kasalanan ng gobyerno kung may virus sa bansa natin ngayon. Worldwide pandemic ito, kaya ibig sabihin, hindi lang tayo ang apektado at tinamaan, kundi buong mundo. Huwag din maging racist at sisihin ang mga incheck dahil hindi sila binan ng gobyerno sa bansa noon. Tandaan, hindi lang incheck ang may dala ng virus. Maraming Pinoy mula sa ibang bansa ang dumating sa Pilipinas na naging carrier nito. At never din nilang binan ang mga Pilipino na dumating sa bansa nila noon na posibleng carrier din ng virus mula sa iba pang mga bansa. Ipagdasal na lang natin na matapos na ang lahat ng ito at makipagtulungan. Dahil ang pananatili sa loob ng bahay ay isang malaking tulong na maaari mong magawa para sa iyong kapwa, sa mga frontliners at sa ating bansa. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!